Hi mga kabasketball, welcome po sa aking channel. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang videong ito bilang suporta po mga kabasketball sa ating channel. Bilang mga champions ng Western Conference, ang Dallas Mavericks ay magpapatuloy upang harapin ang Boston Celtics sa huling round ng postseason. For his part, si Luka Doncic ay nag-drop ng 36 points at 10 rebounds sa closeout game na sapat na para tanggapin niya ang kanyang Earvin Magic Johnson MVP trophy, take a raucous of booing from the hostile crowd. Ang 6'7" Slovenian guard ay nagkaroon ng series of his life laban sa Timberwolves na may average na 32.4 points, 9.6 rebounds, at 8.2 assists kada laro sa 47.3% shooting. Ang sandaling ito ay marks a high point para sa kanyang karera, at ito ang first time na nagmarka na ang Mavericks ay umaban sa finals mula noong pinangunahan sila ni Dirk Nowitzki noong 2011. Ang ganitong uri ng run ay always seemed inevitable from Luka na naging pinakabatang MVP sa kasaysayan ng EuroLeague at 18 years old. Kasama si Jalen Brunson few years ago, nagawa niyang makarating hanggang sa West Finals, ngunit ngayon, kasama si Kyrie Irving, walang pumipigil kay Doncic back from going all the way. Sa pagitan ni Irving, Daniel Gafford, at Derek Lively, ang Mavericks ay mas deeper at mas maraming versatile kaysa sa dati, at ang Celtics ay are going to have their hands full, na pabagalin sila defensively. I think Luka will have his way no matter what, pero depende ito sa kung ano ang makukuha nila from the other guys that will determine the NBA champion. Kung gaano kahusay ang mga role players sa pagkakataong ito, ang Celtics ay may talento at depth na tumugma sa Mavs sa bawat posisyon at mangangailangan ito ng higit pang heroics mula kina Doncic at Kyrie Irving upang bigyan ng kanilang koponan ng kalamangan sa 4 more games. Sa kanyang paglalakad pabalik sa locker room, isang masayahing Luka ang nahuli na sinusubukang ibigay ang kanyang trofeo sa kanyang teammate na si Derek Lively. Mabilis na tinanggihan ni Lively ang hardware at sinabihan si Doncic sa kanyang paglabas na he wanted nothing to do with it. Rookie para sa Mavericks ay hindi ang MVP ng koponan sa anumang paraan, ngunit si Luka ay maaaring may isang bagay sa kanyang show of recognition toward him quietly. Naging isa si Lively sa mga pinakamaimpluwensyang player sa postseason, at siya ay naging pangunahing role player para sa Mavericks bilang isang big man na may average na 8.5 puntos, 7.1 rebound at 1.5 assist sa unang tatlong serye. Hindi siya naglaro sa Game 4, ang tanging natalo ng Mavericks laban sa Timberwolves, ngunit bumalik siya sa Game 5 at nagbigay ng ilang mahahalagang minutes para sa Mavericks mula sa bench. Nagtapos ang dating Doc Bigman na may 9 na puntos, 8 rebound, at 3 assist pagkatapos ng laro, at ginawa niya ang lahat habang lumalaban sa injury. Dapat ay makaramdam ng appreciative si Luka kay Lively ngayon, lalo na kung gaano kalaki ang pinagbago ng koponan mula noong dumating siya. Kung mapanatili niya ang larong ito para sa finals, maaaring hilahin ni Luka ang Mavericks sa tuktok at muli silang magwawagi. Sa puntong ito, napatunayan ni Luka na wala siyang takot at ang koponan ay sumusunod sa kanyang pangunguna sa every front right now.